A wonderful and blessed afternoon to all of us. Muli po, ako po yung magbabahagi ng salita ng ating Diyos. And sa oras na ito, I hope that we are in good shape and we are doing good right now. And also, sa lahat po na mapapakinggan natin sa oras na ito, naway matutunan po natin at mai-apply po natin ito sa pang-araw-araw na ating binubuhay. So bago po tayo magsimula, tayo muna po yumukod at tayo manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Muli kay aming tinataas at tinatapila, Lord, sa oras na ito, Lord God. Lord, sa pag-aaral namin ng inyong mga salita, we pray na sa lahat po ng matututunan namin, Lord God, ay may apply po namin to, Lord God, sa pang-araw-araw namin binubuhay. And also, we pray na ang bawat matututunan po namin, Lord God, na maging timely message po sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po ng maraming, O Diyos. Patuloy na Ikaw pong manguna sa aming buhay. Patuloy na Ikaw po ang patuloy na mag-bless sa amin, Lord God. Ito lang po ang samot na lang. In Jesus' name, Amen. So, ang pag-aaralan po natin sa oras na ito is entitled, Stand Firm with God. When we say the word firm, it is defined as having a solid, almost unyielding surface or structure. In other terms po, in Tagalog po, ang firm is matatag, matibay, and kagaya na lang po ng ginagawa natin sa ating mga buhay. Di ba po may mga bagay na pinanghahawakan tayo, yung trabaho natin, yung pag-aaral natin. We give all our best for it to stay in us, and ito po yung magtagal sa atin. Ginagawa po natin itong matatag upang maging firm po ito, upang hindi po ito mawala sa atin. Gaya na lamang po sa relasyon natin sa ating Diyos. Meron din pong firmity sa pananampalataya natin sa ating Diyos. Sabi po dito sa Psalms 46 verse 10, He says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sabi po ng ating Diyos dito is be still. Be still. Ano man ang nangyayari sa iyo right now, ano man ang hamon na dumadaan sa iyo ngayon sa buhay mo, ang sabi ng Diyos, manatili ka. Manatili ka dahil meron kang Diyos sa buhay mo. Manatili ka dahil siya ay maghahari sa buong bansa at siya ay maghahari sa buong mundo. And there are three things to stand firm with God. First, gaya na lang po dun sa verse na yun is be still. Be still. When you are weak or strong, be still. Sa ating buhay, hindi naman po natin maiiwasan the times na manghina po tayo, the times na malakas po tayo, kasi we are imperfect. We go through many trials na nararanasan natin sa buhay natin. And itong mga trials na ito is dictates when we will be strong, when we will be weak. But sa lahat ng weaknesses natin, dapat hindi tayo sumuko. But we should be still dahil meron tayong Diyos sa buhay natin. We should be still dahil kakayanin natin lahat ng bagay. Sinasabi mo ngayon na ay, hindi ko na kaya. Ay, susuko na ako. Dahil patong-patong na lang yung mga problemang dumadating sa buhay ko. But God is doing that with a purpose. Lahat ng iyon ay pinapatibay ka to become stronger sa buhay mo. To become stronger sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. To become stronger with Him. We feel weak kasi sinasabi natin lagi sa sarili natin na tayo mahina. Sa lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, ay, ang hina-hina ko na. Hindi ko nakakayanin yung bagay. Ang bilis natin sumuko. Ang bilis nating panghinaan ng loob. Ay, yun yung ayaw ni God sa buhay natin. Yun yung ayaw niyang marinig natin. Marinig niya mula sa atin. Diba sabi niya nga sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So anong kinakatakot natin? So anong kinahihina natin? E dun pa lamang sa verse na yun, sinasabi ng Diyos sa buhay natin na meron siyang plano
magandang plano na maghahatid sa atin sa magandang kinabukasan. So we should be still, not only when we are strong, but also in our weaknesses. Next, be still when you are in trouble. Hindi naman po natin maiiwasan na humantong sa madaming hamon, sa madaming pagsubok sa buhay natin, sa madaming troubles na sinasabi dito. But ito yung, gaya po ng weaknesses natin, ito po yung troubles po is yung nag-test sa atin kung gaano tayo katibay. Ito po yung nag-e-enhance sa atin as an individual, as a children of God, as a sons and daughters of God. Ito po yung nag-e-enhance sa atin upang mag-improve pa tayo sa sarili natin. Minsan kasi, nag-i-stay lang tayo dun sa bagay na alam natin, kaya natin. Pero hindi natin alam dun sa mga pagsubok na mararanasan mo throughout na out ka dun sa comfort zone mo, is madami kang matututunan, madami kang kakaharapin na mas magpapatibay sa'yo as an individual. Kaya what I'm saying right now is be still. Be still in your troubles. Itong troubles na to, wala naman itong magagawa sa buhay mo. Yes, it will give you a lot of time to consume, but yung time na ibubugol mo dito, ito yung maghahatid sa'yo tungo dun sa magandang kinabukasan mo. Siyempre, kasama ang ating Panginoon. Kasama ang ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng victory sa lahat ng ginagawa natin. Sa lahat ng hamon na kakaharapin natin. Gaya na lamang po ng example when pag may marathon po, is, di ba po, nagtatakbuhan po sila through their goal to go to the finish line. Pero, kung patuloy mo lang lilimunin kung ano yung meron sa'yo sa past, patuloy mo lang lilimunin yung sakit, patuloy mo lang lilimunin yung lahat ng nararamdaman mo, hindi ka makakapunta dun sa goal mo. Kung patuloy mo lang pag-focusan yung mga troubles na nararanasan mo, hindi ka makakapunta dun sa goals. But run the race with God. Kasi meron kang Diyos na siyang maghahatid sa'yo tungo dun sa goal na gusto mong makuha. Kaya be still. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Maging matatag ka dahil meron kang Diyos na siya maghahatid sa'yo tungo dun sa goal na gusto mong makamit sa buhay mo. And be still when you don't know what to do. Kasi a lot of people po, minsan di na nila alam gagawin nila sa buhay nila. Pag dumaan na yung sandamakmak na weaknesses, sandamakmak na troubles, hindi na nila alam yung gagawin nila. Ang worst pa po, is tatakasan na lang nila yung mga problema nila. Ang worst pa po, is hahayaan lang nila na lumaki yun. But kung patuloy nating tatakasan, kung patuloy nating hahayaan yung mga problema ito, hindi natin bibigyan ng solusyon, hindi natin bibigyan ng sapat na karanasan sa buhay natin, is hindi natin ma-overcome lahat ng ito. Kung patuloy tayong panghihinaan ng loob, kung patuloy tayong susuko sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, is wala talaga tayong patutunguhan. But again, be still dahil meron kang Diyos sa buhay mo. Lahat ng troubles, lahat ng weaknesses, lahat ng queries mo sa buhay mo, lahat yan magre-resolve dahil meron kang solution sa buhay mo, which is God. Si God na siyang magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo, yung magbibigay sa'yo ng future, pinakamagandang future na inaakala. So be still with God. Number 2, know God. May tanong po, kilala po ba natin ang ating Panginoon? Kilala pa po natin kung sino talaga siya sa buhay natin? Kasi kung hindi, right now,
I want you to know more about God. Because He can do all things possible. What do we mean by that? He can do all things possible sa lahat po ng imposible sa buhay natin. Yung paningin mo na napaka-imposible mong gawin yung isang bagay, pero kakayanin mo pala, na ma-overcome mo pala, na mabibigyan mo pala ng sapat na solusyon. Dahil yun nga na sa una pa lang sabi mo na hindi mo pala kaya, pero at the end kaya mo pala. Kasi yun din yung nagiging problema natin is pa lagi tayong pinanghihinaan ng loob na akala natin hindi natin kaya yung isang bagay, na hindi natin kakayanin na malagpasan yung hamon na dumadating sa ating buhay. Pero know that with God all things are possible. Sabi nga po sa Mark 10:27, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Yung akala mong hindi mo masasagutan yung exam, pero nagtiwala ka sa ating Diyos. Yun nga, na naka-perfect ka, na mataas yung nakuha mo. Kasi nagtiwala ka sa ating Diyos. Hindi po na agad-agad na hindi ka mag-review, ganun po. Pero binibigyan mo rin ng sapat na aksyon at sapat ng pananampalataya upang makamit mo yung napaka-imposibleng bagay sa buhay. Kaya, yan lahat na nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya, kakayanin mo. Dahil meron kang Diyos sa buhay mo. Lahat ng queries sa utak mo, lahat ng doubts na hindi mo kakayanin, yung isang problema, yung pangalawang problema, yung pangatlong problema, yung lahat ng problema na naranasan mo sa buhay mo, kakayanin mo yan. Dahil God is with you. God make things, all things possible. So wag po tayong mangamba, wag po tayong matakot. Dahil ang Diyos, siya nga magdadala sa atin tungo sa katagumpayan ng ating buhay. Know God because He can do bitter to better. Lahat ng bitterness na naranasan mo sa buhay mo, yung heartaches mula sa past mo, hindi lang sa boyfriend mo na iniwan ka or sa girlfriend na iniwan ka, but also dun sa mga mapapait na nangyari sa'yo, na walang ka man ng trabaho, nag-fail ka man sa exam, na natalo ka man sa isang contest, sa napakalaking contest. But God has a purpose with that. He can do bitter things to better ones. Lahat ng bitterness na naranasan mo sa past, magtiwala ka dahil gagawin ni Lord na mas better yun. Mas better yung makakamit mo sa future. Kaya wag tayong panghinaan ng loob kung natalo man tayo, nawalan tayo ng trabaho. Hindi pa yun yung katapusan ng goals natin sa buhay natin. Kasi along the way, hindi natin maiiwasan yung mga trials. Hindi natin maiiwasan yung mga downfalls natin sa ating buhay. But, after all those downfalls, is dadalhin tayo ng ating Diyos. Yun sa katagumpayan ng ating buhay. Doon sa better ones na kung tinatawag. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. We should entrust Him our lives because He, again, can do bitter things to better ones. And know God because He can turn bad to good. Kahit yung napaka-masamang tao na is kayang baguhin niya, Lord. Kahit sabihin mo, ay, napakasamang tao naman nito, hindi na ito magbabago. All of us has a chance. Have the chance para magbago. Kaya huwag natin sasabihin na, ay, hindi ko na kaya magbago kasi napakasama ako na. Ako na yung pinakamasamang tao sa mundo, hindi ko na kaya magbago. No. Hindi pa yun yung katapusan ng goals mo sa buhay mo. Hindi pa yun yung katapusan ng plano ng Diyos sa buhay. Accept Him. Believe in Him. And trust everything that He can. From bad, magiging good ka. And next, number 3, lastly, exalt God.
Sabi po dito sa Psalms 57 verse 5, "Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth." Exalt God. Pagkatapos po natin siyang pagkatiwalaan, pagkatapos po natin mas matuto pa po tayo sa Kanya, is we should exalt Him. How to exalt Him? Read His words. Pray and fellowship to others. Doon na mas malalaman natin yung purpose natin sa buhay natin. Doon na mas malalaman natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Na akala mo noon na hindi mo na maidadala yung pamilya mo, pero dahil sa pananampalataya mo sa ating Diyos at sa faith na patuloy mong binibigay sa Kanya, is doon na ibibigay ni Lord ang reward sa iyo. Exalt God dahil ang reward ay babalik niya sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Free lang po ito. Yung iba po, nire-neglect pa po itong chance na ito. But, itong gift na to na binigay sa atin ng Diyos, ito po yung most precious gift na ibinigay niya sa atin. And what we should do is to exalt Him. Simple prayers, reading His words, doing Bible studies with your families. Masayang-masaya po ang Diyos. Nagagalak siya pag ginagawa po natin. Exalt God sa ating buhay. Ang Diyos ang siyang magbibigay muli ng katagumpayan sa iyong buhay. So, for the conclusion, John 3:21, "But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God." So sabi po dito is, mabuhay po tayo sa katotohanan na ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin at siyang magbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating buhay. Na kahit madami po tayong nararanasan ngayon, tulad na lang po ng COVID and other stuffs na nararanasan mo individually or as a family. But kung patuloy tayong mabubuhay sa pananampalataya natin sa ating Diyos, is lahat na nangyayari sa atin, lahat ng dinaranas natin ngayon, is idadala tayo ng ating Diyos tungo doon sa plano niya sa buhay. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mangamba sa COVID na ito or sa anuman pong hamon ang nararanasan natin ngayon. Dahil meron po tayong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ng kasagutan sa lahat ng ginagawa natin. Ilan mo po ang aking mababahagi. And again, let's bow down our heads and let us pray. Yes, Lord God, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Palang Diyos, muli, nagpapasalamat po kami, Lord, sa lahat ng natutunan namin, Lord, sa oras na ito, God. Sa aming buhay, Lord God, patuloy na ito po ang pinahihintulutan namin na manguna at na mangibabaw sa lahat ng ginagawa po namin. Sa lahat ng aming natutunan, Lord God, na ito po maging kasangkapan po namin sa pang-araw-araw na aming binubuhay, Lord God. Patuloy na ikaw po ang manguna sa aming buhay. Patuloy na ikaw po ang tinatangkilik namin at binibigyan ng parangal, Lord God. Salamat po ng maraming, Lord God. We bring back all the highest praises, glory, and adoration to you. In Jesus' name.